Para sa marami, itong comparison na to, sobrang obvious na ng panalo. Kasi sa presyo pa lang, ang laki na ng difference ng dalawang phone na to. Itong Poco F8 Ultra na 12/256GB ay mabibili lang natin for 34,999. Samantalang itong OnePlus 15 na 12/256GB din ay 49,990 pesos. So, meron tayong 14,991 pesos na difference. So, kung tutusin, ang dali lang talagang sagutin kung alin sa dalawang to yung masulit. Pagdating sa presyo, sa specs, obviously, Poco F8 Ultra agad yung masasabi ng karamihan sa atin. Pero syempre, gusto natin ilatag lahat ng aspect ng dalawang phone na to para talagang meron tayong matibay na basis na itong Poco F8 Ultra ba talaga yung masulit compared dito sa OnePlus 15. O baka naman, masyado lang tayo nagiging mabilis pagdating sa judgment dito sa dalawang phone na to. So, mas maganda, tapusin yung video na to, isa-isahin natin yung aspect, lalong-lalo na yung camera ng dalawang phone na to. So, umpisahan natin. So, dito muna tayo sa design nitong dalawang phone na to. Pero syempre, ano na yan masyadong subjective na yan, depende na sa tumitingin. Kasi itong denim blue ng Poco F8 Ultra, parang first time kong makakita at maka-feel ng ganito sa isang phone. Napakaganda guys, sa totoo lang. Ayan Tapos meron pa siyang Bose 2.1 speakers. Samantalang itong F8 Ultra, ang focus naman nito yung tibay. Kasi kahit na maganyan natin, di ba? Parang, uy, nagasgas agad. Hindi. Punaasan mo lang yan, mawawala na agad. Napakatibay kasi ang pagkakagawa ng OnePlus dito sa OnePlus 15. Tapos pareho ding ultrasonic, yung fingerprint scanner ng dalawang phone na to. So again, pagdating sa design or sa build quality, depende na po sa atin kung alin sa dalawang to yung mas gusto natin. Ay susunod naman natin ay yung battery ng dalawang phone na to. At obviously, mas malaki po talaga yung battery capacity nitong OnePlus 15 compared dito sa Poco F8 Ultra. At pagdating sa department na to, tingin ko, panalong-panalo dyan ng OnePlus 15. So ulitin natin itong OnePlus 15 ay merong 7,300 mAh na battery capacity na compatible sa 120 watts charging. Samantalang itong Poco F8 Ultra ay 6,500 mAh lang yung capacity at 100 watts yung charging speed. At kung titingnan natin yung SOT ng dalawa na to, kita nyo naman yung difference. OnePlus 15, 26 hours, 27 minutes. Yung Poco F8 Ultra, 23 hours, 21 minutes. Parehas malaki, di ba? Pero merong 3 hours na difference or lamang itong OnePlus 15 compared dito sa Poco F8 Ultra. Well, hindi naman sobrang laki nun. At masasabi pa rin natin na sobrang respectable nung SOT na nakuha natin dito sa Poco F8 Ultra. But then again, para sa marami yung 3 hours na yun ay malaking bagay. Kaya para sa department na to, yung battery, panalo dyan ng OnePlus 15. Sunod naman natin yung specs ng dalawang to. At almost identical guys yung specs nitong OnePlus 15 at Poco F8 Ultra. Meron silang Android 16 operating system out of the box, Snapdragon 8 Elite Gen 5 na chipset, LPDDR5X yung RAM at UFS 4.1 yung storage type. Yun nga lang, kung 16GB na variant yung bibili natin dito sa OnePlus 15, mas mabilis yung RAM speed nun compared sa 12/256GB na nire-review natin ngayon. Pero para maging patas lang, 12/256GB yung nandito sa atin. So same na LPDDR5X yung meron to at itong Poco F8 Ultra. At para maging transparent din guys, 16GB yung variant na nandito sa atin. Samantalang ito ay 12 lang. So may konting difference talaga sila pagdating sa performance at makikita natin yan dito sa Antutu scores. So itong OnePlus 15 ay nakakuha ng 3,577,561 na score. Napakataas yan. Kita nyo naman yung starting temperature natin, 33 degrees. At yung ating ending ay 44.9. Pero itong Poco F8 Ultra, mas mataas yung nakuhang Antutu score. 3,776,191. At again, 33 degrees yung ating starting temperature, pero 44.1 lang yung kanyang ending. So, pagdating sa performance, syempre, obviously, mas lamang yung Poco F8 Ultra at malamang sa malamang ay dahil yan sa 16GB yung RAM na nandito sa Poco F8 Ultra na nire-review natin ngayon. Pero kung tititigan mabuti guys, yung scores ng dalawang to, halos hindi naman sobrang laki talaga. Hindi sobrang big deal nung difference nila pagdating sa score. So asahan nyo na kung 16GB din yung makuha natin na OnePlus 15, malamang sa malamang malapit na yung score na makukuha natin
compared dito sa Poco F8 Ultra. Pero ito yung pagkakaparehas nila guys pagdating naman sa thermals. So makikita nyo ngayon sa wildlife stress test, sabay ko silang inumpisahan, sabay silang malamig yung temperature bago ko umpisahan. Pero kita nyo naman, parehas nag-overheat. Hindi nila natapos yung wildlife stress test. Nauna lang talaga na mag-overheat yung Poco F8 Ultra compared sa OnePlus 15. Mas matagal pa yung itinagal ng OnePlus 15 pagdating dito sa test ito compared sa Poco F8 Ultra. Pero parehas silang hindi nakatapos ng test na to. So, yun lang. Konting reminder lang na ilang beses ko kasi trinay yung wildlife stress test. Pero parehas talaga at palaging nag-overheat yung dalawang phone na to. Pero palagi din nauuna yung Poco F8 Ultra na mag-overheat compared dito sa OnePlus 15. So pagdating sa thermals, mas okay yung OnePlus 15. Okay, dun tayo sa camera ng dalawang phone na to. So unahin natin na i-breakdown ulit yung specs ng mga camera nila. So itong OnePlus 15 ay merong 50 megapixels na main camera na naka-Sony IMX906 na sensor, 50 megapixels 3.5x optical zoom na meron ding OIS at 7 times optical quality zoom. Tapos 50 megapixels na ultra-wide at 32 megapixels na selfie camera. Samantalang ito namang Poco F8 Ultra ay meron ding 50 megapixels na main shooter na naka-Light Fusion 950 na sensor, 50 megapixels na 5 times periscope telephoto camera na meron ding OIS at 50 megapixels na ultra-wide din at 32 megapixels na selfie camera. So sa unang tingin guys, kapag tingin niyo on paper yung camera specs ng dalawang phone na to, almost same. Pareha silang may tatlong 50 megapixels dito sa likod at 32 megapixels naman sa harap. Pero syempre, mag-iiba yan pagdating sa output. So tingnan natin yung mga sample photos at kayo na rin yung humusga guys kung alin sa dalawang to yung mas okay yung quality para sa inyo. Okay, unahin natin tingnan yung mga 1x photos or yung kuha dun sa main shooter. So dito sa una guys, parehong detailed, pareho din maganda yung kuha ng dalawang phone ito. Mas gusto ko lang talaga yung timpla ng kulay dito sa Poco F8 Ultra, pati na rin yung bokeh niya or yung depth dun sa likod. Mas natural kasi compared dun sa OnePlus 15. Dito naman sa pangalawa, mas obvious yung difference nila pagdating sa saturation. Mas pop talaga yung kulay dito sa Poco. Siguro, kung hindi naman natin pagtatabihin yung dalawang picture na to, masasabi pa rin natin maganda at natural yung kulay ng OnePlus 15. But since comparison nga to, masasabi kong mas angat pagdating sa kulay yung Poco. Dito naman sa pangatlo, kitang-kita dito sa santan, pati sa mga dahon niya, na mas aggressive talaga yung color science ng Poco compared sa OnePlus 15. At dito sa pang-apat, minsan naman malaking advantage yung pagiging mas saturated ng Poco, lalo kung gloomy yung weather, hindi ganun kaliwanag, at hindi pa ganun katilig yung araw. Kasi dito sa OnePlus 15, medyo naging bluish na yung tint or yung kulay compared dun sa Poco. Ito namang pang-limang photo natin ng isa pang proof na mas muted yung color science ng OnePlus 15 compared sa Poco. And again, if ever na hindi natin i-compare, masasabi talaga natin maganda pa rin yung quality ng OnePlus. Actually, baka yung iba sa atin, mas okay na mas natural yung kulay, kagaya na lang ng kuha dito sa OnePlus 15. Dito naman sa pang-anim na set ng photo natin, sa unang tingin, wala tayong makikitang difference agad pagdating sa quality. Pero guys, tingnan nyo, kapag zoom natin, yung texture ng bato sa baba ng terrace naging smooth dito sa OnePlus. Nanatili namang detailed yung sa Poco. Pero to be fair, yung ibang parts ng picture dito sa OnePlus 15 mas detailed compared sa Poco. Dito naman sa pang-pitong sample natin, makikita natin yung difference nila pagdating sa details. So, sa first glance, saturation yung una nating mapupuna. Kagaya dun sa mga previous photos kanina, mas matingkad yung kulay dito sa Poco. Pero hindi lang yan. Kapag zoom natin ulit, obvious na mas madaming information na na-capture ang Poco. At speaking of zoom, isunod natin yung zoom capabilities ng dalawang phone na to. So dito muna tayo sa 1x ulit. Again, halos walang difference, pero detail-wise, mas madaming nakuha ang Poco, pero sa particular photo na to, hindi ganun kahalata. Dito naman sa 2x zoom, malaki yung lamang ng Poco. Kapag nag-focus tayo dun sa puno, mas madaming makikita sa Poco compared dun sa OnePlus 15. Ang ganda nung highlights at exposure dito sa Poco na kung i-zoom in natin ulit, halos wala nang makita sa OnePlus. Almost silhouette na talaga. Next naman ay yung telephoto ng dalawang phone na to.
Yung sa Poco kasi mas close up dahil 5x periscope telephoto camera yung gamit. Samantalang 3.5x lang na telephoto camera dito sa OnePlus 15. Pero hindi lang yung optical zoom yung lamang ng Poco dito. Makikita nyo naman sa kulay at again sa highlights, ng paso talaga yung quality ng OnePlus 15. Last naman ay yung sagad na hybrid zoom ng dalawa. Dito sa Poco F8 Ultra ay 10x. Dito naman sa OnePlus 15, 7x na zoom. Pero take note lang bago kayo mag-comment na mas mataas pa dyan yung pwede nating i-zoom sa dalawang phone na to. Ang sinasabi ko lang, yung pinakasagad na hybrid zoom, ibig sabihin, yung pinakamagandang quality ng zoom na parang malapit pa dun sa optical zoom. Pero beyond dito sa dalawang to, mas malabo na yung makukuha nating mga digital zoom. Ngayon, lumiwanag yung sa OnePlus 15 compared kanina, pero ang bluish talaga ng kulay para sa mata ko. Mas advantage naman yung pagiging mas saturated ng Poco kasi mas buhay, mas pop yung photo compared dito sa OnePlus 15. Pero punta tayo dun sa challenging part. Doon naman tayo sa mga low light photos o dun sa medyo madidilim na mga lugar. So makikita ninyo sa mga sample photos ngayon na parehong maganda talaga yung kuha ng dalawang phone na to, na if ever man na hindi natin i-compare sa isa't isa, masasatisfy na kayo sa quality alin man dito sa dalawang phone na to. However, kagaya ng sinabi ko kanina, dahil nga comparison to, may isa talagang aangat. Kahit hindi na ako mag-explain guys, sobrang obvious na panalo sa low light situations at low light photos ang Poco. Mas maliwanag, hindi noisy, mas madaming details at mas sharp yung kuha sa Poco F8 Ultra compared sa OnePlus 15. Pwede mo nga akalain na merong flash na ginamit sa mga photos ng Poco kasi nga ang ganda ng capture, ang liwanag ng paligid kumpara dun sa OnePlus 15. Pero para maging ganito yung output, hindi kinailangan ng dalawang phone na to na i-compromise yung shutter speed. Pareho silang mabilis mag-take ng photo kahit pa low light. At even sa video recording guys, sa low light situation, makikita nyo, malaki pa rin yung lamangan ng Poco, mas usable yung output compared sa OnePlus 15. Pero again, parehong okay. Dito naman tayo sa selfie camera. Sa selfie photo naman, wala akong malaking difference or makitang malaking difference sa kanila. Maliban siguro sa kulay ko, nasa cooler side yung sa OnePlus 15, nasa warm side naman yung Poco. Pero para sa akin, parehong maganda yung quality. At kung pag-uusapan naman yung 4K capabilities ng dalawang phone na to, makikita yung ngayon sa sample natin na parehas okay din yung quality. Wala akong mapuna na malaking difference sila. Pero ang siguro napansin ko lang, hindi sobrang obvious, pero kung tititigan nyo mabuti, mas mabilis mag-adjust sa exposure ang OnePlus 15 pagdating sa video recording compared sa Poco F8 Ultra. Okay, so yun yung mga main aspects ng dalawang phone na to na kailangan ninyong pag-isipan before nyo piliin yung isa sa kanila. Pero kung kayo yung tatanungin, alin sa dalawang phone na to yung mas gusto ninyong bilhin, yung mas sulit para sa inyo? Poco F8 Ultra o itong OnePlus 15? Hindi ko nga pala na-mention kanina yung software support ng dalawang to. Pareha sila guys na merong 4 na major Android upgrades na marireceive. So hanggang Android 20 yung dalawang phone na to at 6 na taon na security patches. So paki-comment dyan sa baba kung alin yung pipiliin nyo dito sa dalawang phone na to. Ngayon, kung i-consider lang natin ulit yung presyo, kagaya sa umpisa ng video na to, ang daling mag-decide. Poco F8 Ultra. Dahil dun sa maganda na specs na maibibigay sa atin, plus yung mas magandang camera dito sa Poco F8 Ultra compared sa OnePlus 15. So, sigurado ko, mas marami sa inyo ang pipili sa Poco F8 Ultra compared dito sa OnePlus 15. Hindi ko kayo masisi dyan. Pero ito lang yung konting opinion ko. Kung premiumness, ko may ganong term pero alam niyo naman siguro yung sinasabi ko. Kung pagiging premium yung gusto ninyo, OnePlus 15. Yun lang siguro yung pinakamalaking panlaban nito maliban pa dun sa battery or dun sa SOT na nakuha natin. Yung pagiging premium talaga, grabe. Parang pwede na siyang maikumpara sa pagiging premium ng iPhone. Pero ito kasing Poco F8 Ultra, talaga nag-focus sila dun sa value, dun sa camera, sa display, sa battery, hindi dun sa pagiging premium. Andun pa rin yung pagiging premium. Hindi ko alam kung nagigets nyo na ako Andun pa rin yung pagiging premium. Merong ganong feel sa itong Poco F8 Ultra. Pero kung kumpara natin sa OnePlus 15, mas premium talaga to. Mas matibay, mas matagal magasgasan. Alam niyo yun, mas mahirap magasgasan compared dito sa Poco F8 Ultra.
Pero maliban sa mga bagay na yon, a-agree ako sa inyo na masulit ang Poco F8 Ultra pagdating sa presyo. Okay? Opinion ko lang yun. Pero syempre, lagay ko lang dyan sa comment section kung ano sa tingin ninyo yung mas okay para sa inyo. So muna guys, maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.